Samantala, patuloy naman ang pagsisikap ng pamahalaan na may angat ang antas ng kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Kabilang na dito ay ang pagpapatupad ng K-12 program DepEd. Sa pamamagitan nito ay maaari na makipagsabayan ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa kalidad ng edukasyon. Narito ang report ni Sweden Velado. Sa muling pagbubukas ng klase, tiyak abalang-abala ang mga magulang sa pagluluto ng baon at paghahanda ng uniforme ng kanilang mga anak para sa pagpasok sa eskwela. Sa kabilang banda, hindi tumitigil ang kagawaran ng edukasyon para bigyan ng mataas na kalidad ng edukasyon ang mga estudyante upang balang araw ay taas noo silang makipagsabayan sa buong mundo sa iba't ibang larangan ng trabaho. Kung ikukumpara sa mga bansa sa Timog Silangang Asya tulad ng Thailand, Vietnam, Singapore at Cambodia na may 12 hanggang 15 taon ng basic education program, ang ating bansa ang may pinakamaikling education cycle, 10 taon lang. Sa buong mundo, isa ang Pilipinas sa 3 bansa na may 10-year education cycle. Ngunit ang ating dating napag-iiwanang bansa kaya nang makipagsabayan ngayon sa kalidad ng edukasyon nang maipatupad ang K-12 Basic Education Program alinsunod sa Republic Act 10533 o mas kilala bilang Enhanced Basic Education Act of 2013. Nakasaad dito na may 1 taon na nakalaan para sa kindergarten level, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa junior high school at 2 taon naman sa senior high school. Minsan nang sinabi ni Pangulong Aquino, ang 10-year basic education program ay walang pinagkaiba sa force feeding. Binigyan lang ng 10 taon ang mga mag-aaral para i-digest ang lahat ng mga aralin. Wala silang sapat na panahon para namnamin ang bawat butil ng kaalaman na kanilang natatanggap, bagay na nagreresulta sa impormasyong hindi napoproseso ng mabuti. Kaya nga minsan po, pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Ilang araw lang, nalimot na ang mga natutuhan. Ang dahilan bakit nagdagdag ng 2 taon sa sekundarya? Para magkaroon ng sapat na taon ang mga estudyante na mapag-aralang mabuti ang iba't ibang konsepto at kasanayan sa mga learning area tulad ng languages, arts and humanities, science and mathematics at technology and livelihood education. Layon din ng K-12 program na maihanda ang mga mag-aaral sa pagpasok sa kolehiyo o trabaho at pagsisimula ng kanilang sariling negosyo. Minsan nga pong sinabi sa akin ng aking ama, once you've imbibed the knowledge, it is yours for life regardless of what happens to you in the future. Close quote. At totoo po, anumang karunungan ng tutuhan, keep na natin ito habang buhay. Sa K-12, tiwala tayong mabibigyan lakas si Juan de la Cruz upang mapaunlad hindi lamang ang kanyang sarili at pamilya, kundi maging ang buong bansa. Sa ikalawang bahagi ng aming special report, ating alamin ang kahalagahan ng mandatory implementation ng kinder education sa ilalim ng K-12 program. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.